So ito na nga mga Habibis, paalis kami ngayon ni na Ate Rose at saka ni Justin. Pupunta kami ng kondo para linisin at saka ayusin yung nasirang sofa. Medyo matagal-tagal na rin kasing panahon na hindi nalilinis yung kondo namin, nakakaloka. Wala pa rin si Happy David, nasa Australia pa rin, pero bukas uuwi na siya, sunduin ko siya sa airport, excited much. Maya-maya nga lang nakarating na kami sa aming kondo. Iniiwan talaga namin bukas yung aming CR dito para makasingaw. Nangangamoy kulob kasi yung banyo kapag iniiwan namin sarado kasi nga andalang namin pumunta dito. At ayan yung sofa namin, nasira yung isang paa. Bumigay yung naupuan ng isang guest namin dati. Kaya naman pinagdala ko ng kahoy si Justin para ma-repair niya ng maayos yung sofa. Mabuti na lamang at maraming alam sa pagkukumpuni itong pamangking ko, talagang tunay na maaasahan as in. At habang nag-aayos ng sofa si Justin, si Ate Rose naman naglinis na rin. At last pala niyang nilinis ang CR tapos nagbihis na rin siya kasi aalis na rin kami, papunta naman kami ng SNR. Wala na rin kasi kaming mga supply sa bahay kaya ito ang next destination namin, SNR naman. First time pala makapunta ni Ate Rose tsaka ni Justin dito sa BGC. Dito kami namimili ng mga supply sa bahay except for mga gulay at saka mga meat. Kasi gusto ko talaga sa wet market namimili ng mga yun. Sabi ni Ate Rose, wala na raw kaming tissue, black rice, mantika, sabon. Inikot na lang namin lahat para makita kung anong pwedeng bilhin. At sa pag-iikot namin, nakasalubong ko itong dati kong office mate. My gosh, mga 15 years na kaming hindi nagkita ni Dada. Nakakatuwa naman na talagang dito pa kami nagkita at kilala pa niya ako. At dahil wala pala akong nabiling chicken sa palengke the other day, dito na lang ako bibili ng pang-barbecue ko. At nakakaloka, nakalimutan pala namin mag-video ni Ate Rose at saka ni Justin nang nag-check-out kami. After namin mag-check-out, niyaya ko si Ate Rose tsaka si Justin na kumain. Ang gusto nila ay burger at fries lang. Tapos nag-take out na lang din ako ng hotdog at saka ng pizza. At etong si Ate Rose, nakadalawang kagat lang ng kanyang burger kasi medyo busog pa raw siya, iuuwi na lang daw niya. At sa bahay na lang daw niya kakainin. At pag uwi namin ng bahay, ang una namin ginawa ay nag-marinate kami ng chicken. Gagawa kasi ako ng chicken barbecue para sa birthday ni Miss Ana Fileo. Dito kasi siya sa bahay magse-celebrate ng birthday niya together with our friends. Kompleto na ang food, chicken lang daw ang wala, kaya ito gagawin ko siya ng chicken barbecue. Kaya ito nag-start na ako mag-marinate, naglagay ako ng maraming bawang, tapos nilagyan ko siya ng mga 4 na tablespoon ng brown sugar. Nasa 3 kilo pala ng manok itong aking gagawin. And then naglagay ako ng 2 tablespoon ng liquid seasoning at saka 2 tablespoon ng aking paboritong select soy sauce. And another 2 tablespoon ng oyster sauce para masarap. Nilagyan ko rin ng Lea and Perrins or Worcestershire sauce. Basta yun na yun, char. At nilagyan ko rin pala siya ng asin. Tansya-tansya lang yung ginagawa ko dyan, guys. And lastly, naglagay ako ng isang pack ng banana ketchup. Equivalent niya sa isang regular size na bote. And then nagugas muna ako ng kamay. Tapos ito, minasage ko na yung ating manok ng ating marinade. Naisip ko, dapat pala minix ko na muna lahat ng ingredients bago ko iniligay yung manok. Next time, ganun ang gagawin ko. Hinalo ko yung mabuti para ma-distribute ng mabuti yung mga ingredients na nilagay ko. And after a while, eto, ready na siya. Kaya niligyan ko na siya ng cling wrap. At imamarinade ko siya ng overnight para malasang-malasa yung ating manok. Abangan bukas ang pag-celebrate ng birthday ni Miss Ana Fileo at ang pagsundo ko kay Happy David. Oh my gosh, excited na ako.